At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga videos. 2014, kung saan naroon ngayon ang iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem. Kung saan naroon ngayon ang iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem. Itinuturo ng banal na kasulatan na si Kristo ay nagtayo ng kanyang iglesia noong unang siglo sa Jerusalem. Ang pangalang itinawag dito ng mga apostol ay Iglesia ni Kristo, Roma Kapitulo 16, versikulo 16, sapagkat sinabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, Mark 16:18. Ang kahulugan ng salitang iglesia ni Kristo ay katawan ni Kristo, sapagkat ang iglesia ay katawan ni Kristo at si Kristo ang ulo, Cor. 18 minuto pasado alauna. Ang tanong ay, saan naroon ngayon ang iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem? Kung si Kristo ay nagtayo ng iglesia noong unang siglo sa Jerusalem at ito'y tinawag na iglesia ni Kristo, saan naroon ngayon ito? Bakit natin ito hindi pinag-isnan? Bakit Iglesia Katolika Apostolika Romana ang ating pinag-isnan sa Pilipinas? Ano ang nangyari sa iglesyang itinayo ni Kristo? Ito ngayon ang ating pag-aaralan, hindi batay sa puro-puro o palapalagay ng sumulat nito, kundi batay sa mga talata ng banal na kasulatan at mga referensya. Saan naroon ngayon ang iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem? Sa Mark 24:11 ay ganito ang pinahayag ni Kristo tungkol sa mangyayari sa iglesyang itinayo niya. At magsisibanggan ang maraming hulang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. Ano ang mangyayari ayon sa hula ni Kristo? Ang marami sa kanyang mga alagad ay ililigaw. Sino ang magliligaw? Ang magsisibangang maraming hulang propeta. Sino itong mga hulang propeta na magliligaw sa iglesia ni Kristo? Makikilala ba natin ang mga ito? May tanda bang ibinigay si Kristo na siyang ikakikilala sa mga hulang propeta? Sa Mark 7:15 ay ganito ang nasusulat. Mga kayo sa mga hulang propeta na nagsisilapot sa inyo na may damit lupa, na kapwat sa loob ay mga lobong maninila. Paano natin makikilala? Sa damit na kanilang isusuot. Anong damit itong isusuot ng mga hulang propeta? Sila'y lalapit na may damit lupa, na kapwat sa loob ay mga lobong maninila. May damit ba ang hayop na tupa? Wala. Bakit sinabi ni Jesus na ang mga hulang propeta ay nakadamit tupa? Sino ba ang tupang may damit? Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, ay ganito ang nasusulat. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sinasabi sa talatang ito na si Jesus ay kordero ng Diyos. Ang salitang kordero ay wikang Kastila na ang katapat sa wikang Pilipino ay tupa. Sa makatuloy, si Jesus ang tupa na nagdarami. Ang damit ng tupang si Jesus ang tutularan ng mga hulang propeta. Sinong mga tao ang nagdarami ng katulad ng kay Jesucristo? Sa aklat ng paring si Enrique Duman na pinamagatang ang aral ng Katoliko, pahina 195, ay ganito ang nasusulat. Ang pananamit ng paring nagmimisa, ang paring gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Jesucristo. Sinong mga tao ang nagdaramit ng katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo? Ang mga paring ng Iglesia Katolika. Yan ay ayon sa paring Enrique Duman. Ano ba yung damit na isinuot ni Jesus na siyang tinutularan ng mga paring Katoliko? Ang sisigot sa tanong na yan ay isang manulat at defensor Katoliko na si Ginoong Linohi Javier, sa aklat na sinulat ni G. Javier na pinamagatang Saradong Katoliko Romano kami, pahina 55-56, ay ganito ang nasusulat. Bakit naman kaibigang Santos, ang Santo Papa, mga obispo, at mga pari ay mahahaba ang laging suot na damit, at hindi tuloy makilala kung sila'y babae o lalaki? Bakit hindi pa ang suot nila ay ang mga damit na tulad ng ugaling sinusuot natin ngayon? S. Nakikilala ng mga tunay na Kristiyano ang mga alagad ng Diyos, na sila'y mga lalaki, at ang damit na mahaba ay uniform, nilang kinakikilala nga na sila'y mga apostol, na hindi nila inaalis ang damit na mahaba na isinuot ng ating Panginoon sa kapanahunan niya. Ayon kay G. Javier, ang damit na mahaba raw ng pari ay uniform at ipinakikilala raw nito na ang mga pari ay mga apostol, at hindi raw inaalis ng pari ang damit na mahaba na isinuot ni Kristo noong kapanahunan niya. Maliwanag kung gayon na ang mga pari na ng Iglesia Katolika ang nagsusuot ng damit na katulad ng damit ni Jesus. Sa makatuloy, ang mga paring Katoliko ang mga hulang propeta. Sila ang hinulaan ni Jesus na magliligaw o magtatalikod sa iglesyang itinayo niya noong unang siglo sa Jerusalem.
Papaano may tatalikod o may ligaw nitong mga bulang propeta o ng mga palintong mga alagad ni Jesus? Sa IT 4:1 ay ganito ang sinasabi. Ngunit hayag ng sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. May magtuturo ng aral ng mga demonyo at ito ang pakikinggan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo, kaya sila'y matatalikod sa pananampalataya. Ano ang dalawa sa aral ng mga demonyo na binabanggit ni Apostol Pablo sa pagkakataong yun? Sa talatang 3 ay ganito ang sinasabi, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kaibigan na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ang dalawa sa aral ng mga demonyo ay ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa lamang kaibigan. Sino ang nagtuturo ng aral ng demonyo na bawal ang pag-aasawa? Sa aklat na sinulat ni Cardinal Williams na pinamagatang The Faith of Our Fathers at pinagalog ni J. Rufino Alejandro at tinawag na ang pananampalataya ng ating mga ninuno, pahina 396 ay ganito ang sinasabi. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad bumat pa sa pasimula, sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordenan. Pinatutunayan sa ating dito ni Cardinal Williams na ang nagbawal ng pag-aasawa, na ito'y aral ng demonyo, ay ang Iglesia Katolika, at ang pinagbabawalang mag-asawa ay ang mga saserdote o mga pari. Kung gayon, ang Iglesia Katolika ang nagtuturo ng aral ng demonyo na bawal ang pag-aasawa. Sino naman ang nagutos na lumayo sa lamang tito, na ito'y aral din ng demonyo? Sasagutin tayo ng paring si Demon. Sa aklat ng paring ito na pinamagatang ang aral ng Katoliko, pahina 139 ay ganito ang nasusulat. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia Katolika sa atin na magayuno at huwag kumain ng anumang lamang keki o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Malinaw na inaamin dito ng paring si Enrique Duman na ang Iglesia Katolika ang nagutos na lumayo sa lamang keki o huwag kumain ng karne, na ito isa sa aral ng demonyo. Ang mga aral na ito ng demonyo ang pinakinggan ng mga alagad ni Kristo, kaya sila'y natalikod sa pananampalataya. Ano ang iminamatuwid ng mga tagapagturong Katoliko na dahilan ng kanilang pagbabawal ng pag-aasawa? Ganito ang iminamatuwid ni Cardinal Williams. Walang mahahagilap tayong katibayan sa banal na kasulatan na ang sinuman sa mga apostoles, maliban kay San Pedro, ay may asawa, pananampalataya ng ating mga ninuno, pahina 395. Nagsasabi kaya ng totoo si Cardinal Williams na umano'y walang mahahagilap na katibayan sa banal na kasulatan na ang mga apostol ay may asawa, liban kay Apostol Pedro. Kung may mahagilap kaming katibayan sa banal na kasulatan na ang mga apostol ay may asawa, papaya kaya si Cardinal Williams na siya at ang kanyang mga kasamang paring ay mga mangmang sa Biblia. Kung sasabihin naman nilang alam din nila itong aming ipakikitang katibayan, papayag naman kaya na sila'y magdiraya. Sa iCorner 9:5, narito ang katibayan na ang mga apostol ay may asawa. Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa ng sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol, at ng mga kapatid ng Panginoon, at ni Cephas. May asawa ba ang iba't ibang mga apostol? Mayroon, ayon kay Apostol Pablo, gayon din ang mga kapatid ng Panginoon at si Cephas. Sino ba ang tinatawag na mga kapatid ng Panginoon? Si Apostol Santiago at Apostol Juan Gal. 19 minuto pasado alauna, Mar. 37 minuto pasado alas 5. Si Cephas naman ay si Apostol Pedro, Juan Kapitulo 1 versikulo 42. Ang katunayang may asawa si Pedro, siya'y may biyenan, Mar. 14 minuto pasado alas 8. Bakit sasabihin ni Cardinal Williams na walang mahahagilap na katibayan sa banal na kasulatan na ang mga apostol ay may asawa, liban kay San Pedro? Maliwanag na siya'y nagsisinungaling. Maging ang mga obispo ng iglesyang itinatag ni Kristo ay pinahihintulutan ding mag-asawa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, IT. 3:3. May asawa ba ang mga obispo sa iglesyang itinatag ni Kristo? Mayroon, ayon kay Apostol Pablo. Dapat na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Ngunit palibhasa ang Iglesia Katolika ay hindi naman itinatag ni Kristo, kaya ipinagbabawal sa kanyang mga obispo at mga pari ang pag-aasawa, na ito ay aral ng demonyo. Galing ba kay Jesus ang pangalan? Iglesia Katolika Apostolika Romana.
Ang sisigot sa tanong na iyay ang paring Katoliko si Juan Trinidad. Sa aklat ng paring ito na pinamagatang Iglesia ni Cristo, pahina 10, ay ganito ang sinasabi. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maliwanag ang sagot ni paring Juan Trinidad, hindi raw galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dito ay may tutol ang mga pari. Hindi raw sila ang may sabi nito, kundi kami raw. Hinihilit daw lamang nila ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Ngunit sinasang-ayunan naman ito ng mga pari, katunayay na lumatuwid sila. Ganito ang pagmamatuwid ng paring si Juan Trinidad. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi gaya ng sabi sa mga Ingles, follows by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan kundi ang katotohanan. Iglesia ni Cristo, p. 10. Hindi maliwanag na tinatanggap ng mga pari na hindi na galing kay Jesus ang pangalan ng kanilang Iglesia. Ngunit kung hindi man daw galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang kasabihang Ingles daw naman ay nagsasabi, ang Rosas, tawagin man sa ibang pangalan, ay mabago pa rin. At hindi raw ang pangalan ang dapat pagtalunan kundi ang katotohanan. At sapagkat hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, saan ito galing? Saan galing ang pangalang ito? Sa aklat na sinulat ng paring si Clement H. Croft na pinamagatang, The Apostles, 3, pahina 171, ay ganito ang sinasabi. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon the official name, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Vatikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay pinanukala, ngunit pinutulan. Ang mga obispang nagkatipon ay buong pagkakaisang nagpasya sa opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sino ang lumikha ng pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang Konsilyo ng Vatikano. Kailan? Noong 1870. Sa makatuloy, hindi na kay Cristo galing ang Iglesia Katolika Apostolika Romana kundi sa mga obispo na nagkatipon sa Konsilyo sa Vatikano noong 1870. Aling Iglesia ang itinayo ni Cristo, ayon sa paring Katolikong si Francis J. Castillo. Sa aklat ng paring ito na pinamagatang Religion, Doctrine and Practice, pahina 442, ay ganito ang sinasabi. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. Sa Pilipino, si Jesucristo ay nagtayo ng iglesia. Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, maging pansanlibutan at diukol sa kabanalan, lalong-lalo na sa mula sa Biblia na kinikilalang isang dokumentong makatao, matutuhan natin na si Jesucristo ay nagtayo ng iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinawag ng sunod sa kanya ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Cristo. Maliwanag na pinatutunayan ng paring Katoliko si Francis D. Kasi na Iglesia ni Cristo ang itinayo ni Cristo, hindi Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano ba ang kahulugan ng salitang Katoliko? Ganito ang sagot ng paring si Enrique Duman na mababasa sa kanyang aklat na pinamagatang ang aral na Katoliko, pahina 83. Ang Iglesia Romana lamang ang tunay na Katolika, ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal o kung tatagaluhin ay laganap sa lahat. Universal o laganap siya dahil sa pagkakakalat. Ayon kay paring Duman, ang kahulugan daw ng salitang Katoliko ay universal o laganap sa lahat, sa makatuwid ay laganap sa buong sanlibutan. Pinagmamalaki pa ito ng mga pari. Ang Iglesia Romana lamang daw ang tunay na Katolika o laganap sa buong mundo. Dahil kaya dito'y sa Diyos na at maliligtas ang Iglesia Romana. Ayon naman kay Jesus, saan patuloy itong marami o laganap sa buong sanlibutan. Sa Mark 13 minuto pasado alas 7:40, ay ganito ang sinasabi. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang buhay nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, at makipid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Saan patungo ang marami o ang laganap ayon kay Jesus? Patungo sa pagkapahamak. Pintuang maluwang ang pinasukan nitong marami o laganap. Mapapahamak ang lahat ng nagsipasok dito. Sa makatuwid, hindi katunayan sa Diyos at maliligtas, dahil sa ito'y marami o laganap sa buong mundo.
Ang pumasok sa pintuang maluwango sa Iglesia Katolika ay mapapahamak. Alin ang pintuan sa ikaliligtas? Ang sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Juan Kapitulo 10 versikulo 9. Si Jesus ang pintuang makikot na patungo sa buhay. Ang pumasok sa kanya ay maliligtas at magtatamo ng buhay na walang hanggan, ay Juan Kapitulo 5 versikulo 11 hanggang 13. Ano ba ang tawag sa mga kaanib na bumubuo sa Iglesia Katolika? Sa isang polyeto na pinamagatang maikling Catecismo ng Aral na Kristiyano, pahina 50, ay ganito ang sinasabi. 178. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko at sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Katoliko ang tawag sa mga taong sumusunod sa mga papa at mga obispo, o sa mga kaanib na bumubuo sa Iglesia Katolika. Ano naman ang tawag sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa Gawa Kapitulo 11 versikulo 26, ay ganito ang sinasabi. At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa Iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Ano ang tawag? Kristiyano. Kristiyano ba ang hindi Iglesia ni Cristo? Ganito ang sabi ng Papa ng mga Katoliko na mababasa sa aklat ng Papal Encyclicals, mga sulat ng Papa, pahina 39. Whoever believes and whatever he is, who is not in the Church of Christ is not a Christian. Sa Pilipino, sino man siya at anuman siya, siya na hindi Iglesia ni Cristo ay hindi Kristiyano. Ayon sa Papa ng mga Katoliko, ang hindi raw Iglesia ni Cristo ay hindi Kristiyano. Ang mga kaanib sa Iglesia Katolika ay hindi Kristiyano kundi Katoliko. Ang mga kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo ang tinatawag na Kristiyano. Dahil sa tawag na Katoliko, ano pa ang tandang ikakikilala sa mga nag-ayang ng mga bulang propeta o ng mga pari? Sa Ako 13:16 ay ganito ang sinasabi. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sino-sino itong mga taong binigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo? Ang paring si Enrique Duman ang sisigot sa tanong na iyan. Ganito ang kanyang sagot na mababasa sa kanyang aklat na pinamagatang ang Aral na Katoliko, pahina 11. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko, sapagkat siyang itinatatangi at itinahiba ng taong Katoliko sa taong Protestante. Sino ang mga taong may tanda sa kanang kamay at sa noo ayon kay Pari Limon? Ang mga Katoliko. Ano ang tanda ng mga taong Katoliko? Ang tanda raw ng Santa Cruz. Papaano ba ang pag-aantanda? Ganito ang sagot ni Pari Limon. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng inlalaki ng kanang kamay. Ang unay sa noo. Maliwanag na ang mga Katoliko nga ang mga taong may tanda sa kanang kamay at sa noo. Ito ang tanda ng mga nag-aya ng mga bulang propeta o ng mga pari. Bakit tiyak ng mga nag-aya itong mga may tanda sa kanang kamay at sa noo o ang mga Katoliko? Ano ba ang babala ng Diyos sa lahat ng tumanggap ng tanda sa kanang kamay at sa noo? Sa Ako 14:9-11 ay ganito ang sinasabi. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Ay ininom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y mahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang ng magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsikisambo sa hayop at sa kanyang larawan, at sinumang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ano ang babala ng Diyos sa lahat ng mga may tanda sa noo at kanang kamay, sa makatuwid bagay sa mga taong Katoliko? Sila'y ininom ng alak ng kagalitan ng Diyos na walang halong awa, at sila'y mahihirapan ng apoy at asupre magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Kahabag-habag ng mga Katoliko. Ngayon pa'y sentensyado na ang lahat ng mga Katoliko. May panahon pa kayo, mga kababayang Katoliko upang magbago. Magbalik loob kayo sa Diyos. Lumabas kayo sa Iglesia Katolika upang huwag kayong marami sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong tumanggap ng kanyang mga salot. Ako 8:4-5. Malinaw sa mga katotohanang natunghayan natin kung bakit hindi natin nag-isa ng Iglesia ang itinayo ni Cristo noong unang siglo.
Natupad ang bulan ni Jesus na ang marami sa kanyang mga alagad ay maliligaw. Naligaw nga sapagkat nakinig sa mga aral ng demonyo na itinuro ng Iglesia Katolika. Hinandaan sila sa kanang kamay at sa luho at ginawa silang mga Katoliko. Ano naman ang gagawin doon sa mga Iglesia ni Cristo na hindi susunod sa aral ng demonyo? Lahat may maliligaw. Sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 29, ay ganito ang sinasabi. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga galing na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Hinulaan ni Apostol Pablo na pagkaalis niya na ang tinutukoy ay ang kanyang pagkamatay. Gawa Kapitulo 20, versikulo 25, 37 hanggang 38. 14. 4:6. Papasok sa iglesia ang mga galing na lobo at hindi matatawarin ng kawan o ang iglesia. Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Sino itong mga galing na lobo? Ito rin ang mga bulang propeta na nakadamit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila at mat. Alas 7:15. Ang tupang hayop ay walang damit. Si Jesus ang tupang nagdarami. Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Ang damit na katulad ng damit ni Cristo ang isusuot ng mga bulang propeta. Ayon sa naliwanagan na natin sa unahan nito, ang mga paring Katoliko ang nagdaramit ng katulad ng damit ni Cristo, aral na Katoliko, pahina 195. Sa makatuloy, ang mga paring Katoliko ang mga galing na lobo na hindi magpapatawad sa iglesia na ang ibig sabihin magpapapatay sila. Kung sino ang kanilang papatayin, ang pasyon din ng mga Katoliko ang nagsasabi, ang sinumang sumalangsang at sa kanya'y sumuwi, tambling na parusahan ng dusang kamatayan ito para ng martir na tunang. Pasyon Genesis, pahina 208. Gaano karami ang pinatay ng Iglesia Katolika ng mga paring Romanista? Sa kasaysayang sinulat ni Mr. F. H. Sales na pinamagatang Roman Catholicism Investigated and Exposed, pahina 16, ay ganito ang mababasa. Mayroong mahigit pang 50 milyong katao sa pamilya ng sangkatauhan ng kabuuan ang naipapatay ng simbahang Katoliko ng mga Romanista sa daigdig, at ang mga dugo ng mga bayani at mga martir na ito, na inyong naipapatay, ay makapupuno sa isang malaking hukay sa lupa, na 10 talampakan ang lalim, 10 feet deep, 10 talampakan ang luwang, 10 feet wide, at 20 milya ang haba, 20 miles long. Napakaraming mga tao ang pinatay ng Iglesia Katolika dahil lamang sa hindi pagsunod sa kanyang mga maling aral. 50 milyong tao sa buong mundo. At dito sa Pilipinas ay marami din ang napatay ng Iglesia Katolika. Isa na si Dr. Jose Rizal na sumalansang sa mga aral ng Katolisismo. Ano ang katunayan ang Iglesia Katolika ang nagpapatay kay Rizal? Ganito ang pagtatapat ng asawa ni Rizal na si Josefina Bracken na ipinagkaloob sa mga reporter ng pahayagang The China Mail. Nakagawa ng malaking kasalanan si Tolabliha sa Diyos at sa kasaysayan noong umaga ng 30 ng Disyembre, 1896. Suriin niyo kung may patatawad ang mga kasalanan niya ito, ipinapatay niya ang aking asawa, si Dr. Rizal, na walang kasalanan kundi ang umibig sa kanyang bayan. At sa pagpatay na ito ay napalaki pa ang isang mabigat na sagutin niya. Hindi ba kundi ang pagkatanggap ng sumo na 60,000 pisong Mexicano, ni 60,000, sa kamay ng arsobispo, na siyang nilakluin sa mga samahang religyosa upang matiyak na hindi babaguhin ni Tolabliha ang hatol ng hukumang digno na patayin ng aking asawa. Upang matiyak ang pagpatay kay Rizal, ang arsobispong Katoliko ay sumuhol ng 60,000 piso kay Gobernador Tolabliha. Ito ang pagtatapat ng asawa ng ating bayani. Maliwanag na ang Iglesia Katolika ang nagpapatay kay Rizal, at sa angaw-angaw na tao sa buong daigdig na sumalangsang sa kanyang mga maling aral. Mamamatay tao. Sa Diyos ba ang mamamatay tao? Ang sabi ni Jesus, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang hindi mo gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Mangungulo na ninyo kung kanino ang Iglesia Katolika na nagpapatay ng maraming tao. Totoo nga kaya na. APOSTOLIKA ang Iglesia Katolika. Sa aral na Katoliko ni Enrique Duman, pahina 84, ay ganito ang sinasabi. Ang Iglesia Katolika ay apostolika dahil sa aral at turo niya. Ang aral at turo niya ay ang aral at turo ng mga apostol. Ayon kay Paring Duman, apostolika raw ang Iglesia Katolika dahil sa aral at turo niya. Ang aral at turo daw ng Iglesia Katolika ay ang aral at turo ng mga apostol.
Totoo nga kaya ito. Suriin natin ang mga aral Katoliko upang ating mapatunayan kung totoo o kabulaanan ang sinasabi nito ng mga pari. Kumuha tayo ng isa sa aral ng Iglesia Katolika at ipalis natin sa aral ng mga apostol. Sa aral ng Katoliko, ni Pari Juan, pahina 8, ay ganito ang sinasabi. Hindi sapat ang maniwala sa mga katotohanan na nagtitipid sa banal na kasulatan lamang, tayo dapat din maniwala sa alamat. Narito ang isa sa aral ng Iglesia Katolika. Hindi raw sapat ang maniwala sa banal na kasulatan lamang. Dapat din daw maniwala sa alamat. Alin itong alamat na sinasabi ni Pari Juan na dapat din daw paniwalaan? Sa salita ng bibig ay sa salitang tunay na pasalinsagan o alamat tradition. Ang alamat daw ayon sa pari ay ang mga saling sabi o tradisyon. Dapat din daw itong paniwalaan kahit sa banal na kasulatan. Sang-ayon kaya ito sa aral ng mga apostol. Sa Cor. 2:8 ay ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyong nagbunyag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Dito binabalaan ni Apostol Pablo ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na sila'y magsipag-ingat. Ano ang isa sa dapat pag-ingatan? Ang mga salit-saling sabi na siyang ipambunyag at ipandaraya ng mga magdaraya. Sa makatuwid, laban ng mga apostol sa mga salit-saling sabi. Hindi ito dapat paniwalaan kundi dapat pag-ingatan. Kung gayon, hindi apostolika ang Iglesia Katolika. Kabulaanan ang sinasabi dito pari na ang aral at turo ng Iglesia Katolika ay mga aral at turo ng mga apostol. Ito'y hindi totoo. At ang sinasabi ng mga pari na hindi sapat ang banal na kasulatan, ito kaya ay sang-ayon sa aral ng mga apostol. Tunghayan natin ang itinuro ng mga apostol tungkol sa banal na kasulatan. Ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. 16 minuto pasado alas 3:17. Alin ang sinabi ni Apostol Pablo na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo sa katwiran at ikasasakdal ng tao ng Diyos sa lahat ng gawang mabuti? Ang mga kasulatang pinasihan ng Diyos. Alin itong mga kasulatang pinasihan Diyos? Ito ang banal na kasulatan o ang Biblia na binubuo ng 66 na aklat, 39 na aklat ang matandang tipan at 27 aklat ang bagong tipan. Papaano pinasihan ng Diyos itong Biblia o banal na kasulatan? Iniintos ang pagpapasulat nito, Apo. Alauna 10, 17 hanggang 19. Binabantayan ng Diyos samantalang ito'y sinusulat, Apo. Genesis 4. At kung dapat nang tapusin, ang Diyos din ang nagpapatapos dan. 12:4. Ganito pinasihan ng Diyos ang banal na kasulatan. Ayon sa turo ng mga apostol, ito ay sapat na upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ayon naman sa Iglesia Katolika, hindi sapat ang maniwala sa banal na kasulatan lamang. Kailangan pa raw ang mga salit-saling sabi. Kaya isang malaking kabulaanan ang sinasabing apostol raw ang Iglesia Katolika, o nagtuturo raw sila ng aral o turo ng mga apostol. Ito ay isang malaking pagdaraya. Ano ang hinamatuloy ng mga pari sa pagsasabi hindi sapat ang maniwala sa mga katotohanang nasusulat sa banal na kasulatan? Hindi raw lahat ng ginawa ni Jesus ay nasulat sa banal na kasulatan, gaya ng sinasabi sa Juan Kapitulo 21 versikulo 25. At mayroon din iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulatin isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Totoo bang hindi lahat ng ginawa ni Jesus ay nasulat sa kasulatan? Totoo. Dahil ba rito'y kulang na ang nakasulat sa banal na kasulatan? Hindi. Bakit hindi sinulat na lahat ang iba't ibang bagay na ginawa ni Jesus? Sapagkat kung susulatin isa-isa, kahit sa sanlibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Mapupuno ng mga aklat ang mundo ito kung sinulat na lahat ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Kung gayong wala na tayong matitirhan, lalo na ang mga payo. Ngunit ang mga nasulat ay mga pinili upang sampalatayanan, at sa ating pagsampalataya ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, gaya ng mababasa natin sa Juan Kapitulo 20 versikulo 30 hanggang 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad, na hindi na isusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nalusulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan.
Sa makatuwid, sapat na ang banal na kasulatan upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na kailangan ng mga salit-saling sabi. Ito ay higit sa nasusulat. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag humigit sa nasusulat ay corner. 4:6. Ang sabi ng Diyos, kung ano ang kanyang iniutos ay siyang dapat isagawa. Huwag daragdagan, ibabawasan, 32 minuto pasado alas 12. Ang sabi naman ni Jesus, kahit tudlo o kudli, sa anumang paraan ay hindi dapat mawala sa kasulatan, Mark 18 minuto pasado alas 5:19. Ang magdagdag ay daragdagan ng Diyos ng mga salot. At ang magbawas ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal, ako. 22:18. Maliwanag na kasinungalingan ang pangangalandakan ng mga pari na ang Iglesia Katolika raw ay apostolika, sapagkat nagtuturo raw ng aral at turo ng mga apostol. Ito ay hindi totoo. Napatunayan nating laban sa aral ng mga apostol ang aral ng Iglesia Katolika, kaya hindi apostolika kundi anti-apostol. Ano pa ang iminamatuwid ng mga pari kaya raw apostolika ang Iglesia Katolika? Bakit daw apostolika ang Iglesia Katolika ayon sa aral Katoliko? Ayon sa aral Katoliko ni Enrique Duman, pahina 84, apostolika raw ang Iglesia Katolika dahil sa pamamahala. Sapagkat ang mga paparaw at ang mga obispo ng Iglesia Katolika ay mga kahalili ng mga apostol. Kaya ang isa sa pinakapangulong saligan ng Diocesa Katolika, si Pedro raw ang kanilang unang papa, at kay Pedro raw nagsihalili ang lahat ng mga papa hanggang sa kasalukuyan. Totoo ba ito o kabulaanan? Suriin natin. Saan natin mababasa na si Pedro ang unang papa sa Iglesia Katolika? Sa aklat ng mga Katoliko na pinamagatang The Catholic Encyclopedia, tomo 12, pahina 272, ay ganito ang nakalagay. List of the Popes. Gatlang M. Isa, 3. Peter, D. 67. Sa Pilipino ay ganito ang kahulugan. Talaan ng mga papa. Gatlang M. Isa, San Pedro, N. 67. Hindi na natin sinunod ang sunod-sunod na naging mga papa. Ang una lamang ang ating kailangang malaman. Sa paggawa ng mga Katoliko ng talaan ng mga naging papa nila, si Pedro ang inilagay nilang una. Ngunit nilagyan nila ng tandang pananong. Question mark o interrogation point sa dulo. Ang tandang pananong o question mark ay inilalagay sa mga pangungusap na patanong at hindi lamang dito kundi sa mga bagay mang pinag-aalinlanganan. Bagamat nilagay na una sa talaan ng mga papa ang pangalan ni Pedro, ang mga sumulat ng Encyclopedia Catholica ay nag-aalinlangan, kaya nilagyan nila ng question mark o tandang pananong. Sa dulo, bakit naman sila nag-aalinlangan? Kailan ba namatay si Pedro? Ang kanila ring aklat na The Catholic Encyclopedia ang sisigat sa atin. Sa tomo 11, pahina 750, ay ganito ang nakalagay. In the Chronicles of Eusebius the 13th or 14th year of Nero is given as that of the death of Peter, 67. Sa Pilipino, ayon sa tala, ni Eusebio ang 13 o 14 na taon ni Nero ang binigay na pagkamatay ni Pedro. 67. Ayon sa mga sumulat ng Encyclopedia Catholica, namatay si Pedro noong taong 67, unang siglo. Kailan naman nagkaroon ng unang papa sa Iglesia Katolika? Sa tomo 12, pahina 270, ng nasabi ring aklat Katoliko, ay ganito naman ang nakasulat. The title to, Papa, it was apparently in the 4th century that it began to become a distinctive title of the Roman Pontiff. Sa Pilipino, ang pamagat na Papa, ito'y maliwanag na noong ika-4 na siglo o ika-4 na raang taon nagpasimula na maging tanging pamagat ng Pontifex Romano. Ayon dito, ang pamagat na Papa ay noon lamang ika-4 na raang taon nagpasimula na maging tanging pamagat ng Pontifex Romano. Ano ba ang kahulugan ng Pontifex? Sa Concilio Histórico de la Religión, na isa ring aklat Katoliko, pahina 570, ay ganito ang nasusulat. Sino ang pumipili ng magiging Papa o Sumo Pontifex? Ano yung tinatawag na Pontifex? Ang Pontifex ay ang Papa. Kailan nagkaroon ng unang Papa? Noong ika-4 na siglo o ika-4 na raang taon. Kailan naman namatay si Pedro? Noong 67, unang siglo o unang 100 taon. Sa makatuwid, 333 taon nang patay si Pedro bago nagkaroon ng unang papa sa Iglesia Katolika. Papaanong nagawang unang papa ng Iglesia Katolika si Pedro na malaon ng patay?
Marahil ay yung buto ni Pedro ay wala na, o kung buong man ang kalansay ni Pedro, ito ba ang ginawang papa ng Iglesia Katolika? Kaya isang malaking kabulaanan ang sinasabi ng mga pari na apostol ika ang Iglesia Katolika dahil daw sa pamamahala, sikat ang mga papa raw at ang mga obispo ay kahalili ng mga apostol. Hindi totoong kahalili ni Pedro ang mga papa at mag-obispang Katoliko. Hindi totoong si Pedro ay naging papa sa Iglesia Katolika. Ito ang pinakamalaking kasinungaling ng naitulo ng mga pari. Kung si Pedro hindi naging papa sa Iglesia Katolika, at lalong hindi sa Iglesyang itinayo ni Kristo, ano ang tungkulin ni Pedro sa Iglesia ni Kristo? Si Pedro ay apostol ng ating Panginoong Jesucristo, ay Ted. 1:1. Pinatunayan din ni Pablo na si Pedro ay apostol sa mga Hudyo, at siya na may apostol sa mga Gentile, Gal. 2:8. Kailan may hindi maaaring maging papa si apostol Pedro? Hindi niya tatanggapin kailanman ang tungkulin ito, sapagkat malinaw sa kanyang ito'y mahigpit na ipinagbabawal ni Kristo. Sa Mark 23:9, ay sinabi ni Jesus na huwag tawagin Ama ang sinumang tao dito sa lupa, sapagkat isa ang ating Ama, sa makatuwid bagay ang nasa langit. Saklaw ba ng pagbabawal na ito ang ating Ama sa laman? Hindi, bagkus ipinagagalang pa nga sa atin ang ating Ama at ang ating Ina, Mark 15:4. Anong uri naman ang pinagbabawal na itawag sa kaninumang tao dito sa lupa? Yaong gaya ng pagkaama ng Diyos na nasa langit. Ano bang uring Ama ang Diyos? Ang Diyos ay Ama ng mga kaluluwa, Ezek 18:4. Mayroon bang hinula ang sisilansang sa mga utos na nagbabawal tawagin Ama ng kaluluwa ang sinumang tao dito sa lupa? Mayroon. Sa 2 Thess 3:4 ay ganito ang nasusulat. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating, maliban ng dumating mula ang pagkaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Na sumasalangsang at nagdumataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Taong makasalanan ang tawag dito sa taong datiwakas o tatalikod sa Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit makasalanan? Sapagkat siya'y sisilansang sa kautusan, sa layong magmataas at makipantay sa Diyos. Ang kasalanan ay pagsalansang sa kautusan, ay 1 Kapitulo 3 versikulo 4. Aling kautusan ang sinalansang nitong taong makasalanan? Ang kautusang nagbabawal tawagin Ama ng kaluluwa ang sinumang tao dito sa lupa. Sino-sino ba ang napatawag na mga ama ng kaluluwa? Sa munting aklat Katoliko na pinamagatang Iglesia ni Kristo, na sinulat ng paring Jesuitang si Juan Trinidad, sa pahina 12, ay ganito ang nakasulat. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa, sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Sino-sino ang napatawag na ama ng kaluluwa, na ito ay pagsalansang sa utos? Ang mga papa at mga pari ng Iglesia Katolika. Ang mga saserdote o ang mga pari daw ay mga ama rin daw ng kaluluwa. Sa makatuwid, ang mga papa at mga pari ang mga taong makasalanan. Sumalansang sila upang makapagmataas na kapantay ng Diyos. At hindi nilang si Apostol Pedro idamay sa kanilang kasalanan. Itinuturo nilang si Pedro raw ang unang papa sa Iglesia Katolika. Para na rin nilang tinurong si Pedro ay taong makasalanan, na nalalanzang sa utos at nagtatanyag sa sarili na tulad sa Diyos. Kailan may hindi ito gagawin ni Apostol Pedro? Nilalapastangan ng mga Katoliko si Pedro sa pagtuturo nito'y naging papa sa kanilang Iglesia. Sa wakas, naliwanagan natin kung bakit hindi natin nag-isa ng Iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ito'y natalikod o iniligaw ng Iglesia Katolika, at ang sumalansang sa kanilang mga maling aral ay pinagpapatay, kaya walang natira sa mga kaanib sa Iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo. Hango sa aklat na isang At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga video.